Sa inaasahan nga pong pagbabalik ni Draymond Green sa Golden State Warriors ay magbabalik bench na rin naman si Chris Paul. Yan naman ang ating unang storya dito sa ating bagong video na sasamahan ko na rin ng balitang inamin na nga po ng NBA na talo talaga dapat ang Chicago Bulls kontra sa Toronto Raptors noong nakarang araw at ang balitang pinaplano na nga talaga ng Los Angeles Lakers ang kanilang trade kay James Harden. Kaya mga idol, tara, umpisahan na natin yan. Katulad nga po mga idol ng naibalita ko sa inyo, hindi na rin naman nga magtatagal at makakabalik na rin naman si Draymond Green sa lineup ng Golden State Warriors sa mga susunod nilang laban. Sa katunayan, nakasama na rin naman ito sa kanilang 5-on-5 practice na isang napakagandang senyales na nalalapit na ang mabuo muli ang Big Five ng Warriors. Sa katunayan, base nga po sa inilabas na balita ngayong araw, official na nga itong makakapaglaro kontra sa kanilang next game kontra syempre sa Houston Rockets. Pero kasabay rin naman nga po ng pagbabalik ni Draymond Green, siya rin naman nga po ang pagbabalik ni Chris Paul sa kanilang bench. Yes mga idol, plano nga po ni Coach Steve Kerr na gawing sixth man na si Chris Paul once na makapaglaro ng muli si Draymond Green. Well, ayaw rin naman nga po ng Warriors na madihado ang kanilang team pagdating sa rebounding at depensa sa paggamit nila agad ng small ball sa kanilang starting lineup. Kaya wala nga pong magagawa si Chris Paul kundi maglaro ng off the bench. Samantala, pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang talo nga daw talaga dapat ang Chicago Bulls kontra sa Raptors kahapon. Kahit man nga po mga idol kasi simula pa lang ng mga laro ng NBA sa regular season, may ilang mga napakalaking pagkakamali nga po ang nagawa ng mga referee. Katulad na lamang ng pagkapanalo ng Chicago Bulls kahapon sa kanilang game laban sa Toronto Raptors. Yes mga idol, dito nga ay may ilang mga nagawang pagkakamali ang mga referee na ikinumpirma mismo ng NBA sa kanilang inilabas na report ngayong araw. At isa nga po dyan ay ang hindi nila pagtawag ng traveling kay DeMar DeRozan sa ginawa nitong galaw sa huling mga segundo ng kanilang laban. Bukod nga po dyan, hindi rin naman nga daw dapat tinawagan si Pascal Siakam ng offensive foul, 3.4 seconds na lamang ang natitira. At lahat nga po ng mga nagawang pagkakamali ng mga referee pumabor talaga ng husto sa Chicago Bulls na siyang rason ng kanilang pagkapanalo. Yes mga idol, kung hindi lamang nga daw sa tulong ng mga referee, hindi nga daw sana makakapag-comeback ang Chicago Bulls kontra sa Toronto Raptors at hanggang sa ngayon, sana wala pa silang panalo. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya sa balitang pinaplano na nga talaga ng Los Angeles Lakers ang kanilang trade kay James Harden. Kagaya nga po mga idol ng napag-usapan natin, may ilang mga NBA analyst na rin naman ang nagsabi na dapat nga talagang kunin ng Los Angeles Lakers si James Harden. Maging si Harden rin naman ay payag at gusto rin naman nga po sa ideya na paglalaro niya sa dalawang team ng Los Angeles. Ngunit ayon rin naman nga po sa pinakahuling inilabas sa balita ni Mark Stein na kukunin lamang nga po ng Lakers si Harden sa isang trade sa isang kondisyon. Ito nga po ay kung sakasakali mga hindi na naman maging maganda ang kanilang performance ngayong season at kung sakasakali man nga pong lumagapak at bumagsak muli sila sa standings ng Western Conference. Yes mga idol, kapag nangyari nga yan, dyan na nga po ikukonsidera ang pagkuha at pag-trade kay James Harden. Bali, hindi rin naman nga ganun magiging madali sa Lakers ang trade kay Harden since bago pa man nga po nila itong makuha, kailangan nga po nilang i-offer muna ang kanilang best trade package na kinabibilangan ni D'Angelo Russell at Jared Vanderbilt na siyang tatanggapin lamang ng Philadelphia 76ers. Ang videong ito mga idol ay hatid sa inyo ng Aurora Game, isang play-to-earn mobile app na kung saan pwede kang kumita habang nag-e-enjoy ka. Maraming mga games dito mga idol gaya ng Color Game na alam kong siguradong mananalo kayo, Dragon versus Tiger na simple lang pipili ka lang kung Dragon ba o Tiger ang mananalo. Meron ding Toss a Coin na alam kong alam nyo na at marami pang iba. Sobrang dali lang mag-register gamit lang ang iyong mobile number, hintayin ang verification code at gumawa ng password. Madali lang din mag-cash in at pag panalo,
cash out agad gamit ang iyong GCash account. Kaya ano pang hinihintay nyo mga idol? Mag-download na at manalo. Nasa comment section ang link para makapagsimula na kayo. So yun lamang mga idol, ang ating bagong video ngayon na ating pinag-usapan dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat ng solid na lagi nakaantabay at laging nanonood dyan. Thanks for watching mga idol.